Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ante at uncle. Aakyat na naman po tayo ng bundok ngayon para maghanap ng kabote. Pero bago po ang lahat, lubos po akong nagpapasalamat sa lahat ng aking mga viewers na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Diyos ti Agnina. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Samahan niyo po ako ngayon sa pangunguha ng kabote. Isang klase na naman po ng exotic na pagkain ang hahanapin natin. Isang beses sa isang taon lang po ito lumalabas, kung kaya't sobrang mahal nito kung may magbenta man. Wala tayong pambili kaya mas magandang tayo na mismo ang maghanap. Isang biyaya na naman po, nakatagpo po tayo ng kabote. Ang swerte natin ngayon at nakachamba tayo. Bihira lang ito at alam nyo naman, mahirap talaga maghanap ng kabote dito sa gubat. Ang kabote ay mabilis lang tumubo at mamatay, lalo kapag kasagsagan ng ulan at kidlat. Kaya mas maigi na kunin na natin agad pag may makita tayo kahit maliit pa sila. Bukod kasi sa mabubulok sila sa loob lang ng ilang oras, marami din kagaya natin na naghahanap ng kabote. Kung kaya, paunahan talaga sa pagkuha nito. Karaniwan, ang mga kabote ay makikita sa mga lugar na may lilim, gaya ng ilalim ng puno o sa mga mamamasa-masang bahagi ng gubat. Madalas, tsambahan lang talaga ang paghahanap dahil kung saan-saan lang sila sumusulpot. Pero kung sakaling makatsyempo ka ng isang lugar na alam mong tinutubuan ng kabote, maganda na itong itala sa kalendaryo. Isulat mo kung anong petsa sila unang lumabas at saan eksaktong lokasyon. Para sa susunod na taon, pwede mo itong balikan. Ginagawa ito mismo ng mama ko, kaya naman nung nakarang taon, balde-balde talaga ang nakuha niyang kabote. Napakasarap po talaga ng kabuting ito, kaya't palaging hinanap-hanap ng mga babayan nating galing abroad. Sila po ang madalas na bumibili nito dahil sabik na rin silang matikman ulit ang kabuting gubat. Iba po kasi talaga ang lasa nito. Mas malasa, mas natural at may kakaibang linamnam na wala sa mga kabuting tanim lang. Mabuti na lang po at naabutan po nating presko ang mga kabote. Minsan kasi, nauunahan na rin ito ng mga insekto, kinakain o binubutas, kaya sayang kung hindi maagapan. Pinagpala po tayo ngayon, marami-rami rin po ang nakuha nating kabote. May gamot na rin po sa pagod natin sa pag-akyat at paghahanap. Talaga namang sulit ang pagod. May masarap tayong ulam mamaya. Napakarami po neto at mga presko pa. Meron din pong wild ampalaya. Dito po, si mama na po ang bahala sa pagluluto. Pwedeng dinengdeng na may kasamang ampalaya. Bukod po sa dinengdeng at paksiw, ang alam ko pong luto sa kaboting ito ay iyong inilalagay siya bilang sangkap sa adobo at sinampalukang baboy, panpadagdag linamnam sa sabaw. Sa aking mga viewers, baka po meron pa kayong ibang alam na masarap na luto gamit ang kaboting ito. I-comment nyo lang po para matry ko rin sa susunod. Dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa inyo at higit sa lahat sa Panginoong Diyos na walang sawang nagbibigay ng biyaya at lakas. Hanggang sa muli mga ante at uncle.